Nilaban ko nga pala guys itong aking pinakamalaking luggage bag. Sobrang tagal na sa akin ng luggage bag na to guys. I think since 17 years old pa lang ako guys. Nasa akin na to. Ito kasi guys yung nilalagyan ko ng mga damit ko noon nung college ako. Every time na nag-i-stay in ako sa workplace ko, marami na kaming pinagsamahan ng luggage bag na to, mga inday! Tumanda na siya, tumatanda na rin ako. Yung nilabhan ko guys, yung front lang, pero yung loob hindi ko nilabhan. Hindi ko nilabhan kasi baka matuluyan na siya guys. Ayan, ito lang guys yung nilabhan ko, itong madumi. Ayan, pero yung loob hindi ko binasa kasi malinis naman. Kakauwi ko lang, nag-deposit lang ako guys ng pera para bukas, if ever na bukas yung bangko, makakapagbayad tayo ng visa fee. Dumaan ako guys sa National Bookstore, bumili lang ako guys ng face mask dahil magpapa-schedule na tayo guys ng medical natin, kaya ayan, bumili ako ng face mask para every time na nalabas ako guys, naka-face mask na ako para 'di ba hindi ako mahawaan ng mga ubo, sipon, ganun kasi kailangan healthy tayo sa medical. Color black and dusty pink. Ito guys yung dalawang color na gusto ko pagdating sa face mask. Bumili lang ako guys ng mga sticky notes. Lalagyan ko guys ng mga label yung mga documents ko para hindi ako malilito which is which. Naiwan ko guys yung glue ko sa bahay ni mama, kaya ayan, bumili ako ng maliit na glue. Ayan siya. Hi guys! Today, magpapa-appointment na ako para sa medical ko. Bago kasi tayo guys interviewin sa visa sa US Embassy, kailangan magme-medical muna tayo sa St. Luke's. So, pupunta lang tayo guys sa slec.ph. Then, i-click mo lang yung USA Visa Applicants, then online registration. Tapos, ilalagay mo lang guys yung email address mo. Tapos, i-fill upan mo lang guys yung mga form doon. Ito nga pala guys yung mga kailangan mong dalhin sa araw ng medical mo. Pwede din guys na doon na tayo mismo magbayad sa St. Luke's. Pero, pwede din namang credit card. Then, ito naman guys yung mga gagawin natin once na nandun na tayo sa St. Luke's Extension Clinic. Ayan guys, nagsisimula na akong kabahan. Sana maging okay yung medical ko. Finally guys, nakapagpabook na ako sa St. Luke's. Yung pinili kong date guys is April 19. Gusto ko sana ng 7 AM kaya lang 11 AM lang yung available. So, kailangan nyo guys ipaprint to kasi ito yung dadalhin nyo sa araw ng medical nyo. Dahil hahanapin talaga itong appointment confirmation nyo from SLEC. Kailangan muna natin guys magpa-medical bago tayo magpa-interview sa US Embassy. And after ko dito, magpapa-appointment na rin ako guys sa aking visa interview. Kapag nagpa-medical kayo guys at nagpa-appointment kayo for your US visa interview, kailangan at least 10 days yung pagitan. Ngayon naman guys, magpapa-appointment na ako para sa interview ko sa US Embassy. So, pupunta lang tayo sa website nila which is portal.ustraveldocs.com. Pindutin nyo lang guys yung schedule an appointment. Kung wala ka pang account, pindutin mo yung new user. Pero kung may account ka na, pwede ka na mag-login. Then, sagutan nyo lang guys yung mga personal information questions doon and what type of visa you are applying for. So, yung nilagay ko guys is immigrant visa. Then, click continue lang guys. Basahin nyo lang din yung mga disclaimer guys. Ito guys yung mga personal info na kailangan nyo fill upan.
Make sure guys na correct yung spelling na mga tinatype nyo dyan kasi napaka-importante nito. So, lagi kayo magdo-double check. Ayan, sasagutan nyo din guys yung priority date. Ilagay nyo din yung case ID number nyo. At kapag magbabayad ka na, kailangan nyo guys ipaprint itong USA Visa Fee Deposit Slip. Kailangan kapag pumunta kayo sa bangko, kailangan guys dala-dala nyo na itong US Visa Slip na to. Kasi kukunin nila guys yung bank copy and ibibigay nila sa inyo yung customer copy, and make sure na hindi nyo iwawala yung receipt. Dalhin nyo rin guys yung passport nyo. Sa K1 Visa guys, 15,370 pesos na yung US Visa fee nila. Make sure guys na makakapagbayad kayo before the expiration date. Pwede naman guys yung online payment, pero ako kasi mas gusto ko ng over the counter, kaya ayan, pumunta ako mismo sa RCBC. Ito nga pala guys yung mga RCBC branch list na nag-a-accept ng USA Visa Fee payment. So, ito yung napili kong branch guys, yung malapit lang sa akin. Sunbelt Building, Hill Puyat Avenue, Leverisa Street, Pasay City. Thank God guys kasi nakapagbayad na ako ng USA Visa fee ko. So, kinuha lang nila yung bank copy, then binigay nila sa akin yung customer copy and yung receipt na nagbayad na ako. So, after 4 hours or 24 hours guys, pumunta ulit kayo sa US website. Yun na yung time para ilagay nyo dito yung receipt number nyo, para makapagpa-appointment ka na ng interview mo sa US Embassy. Grabe guys, ang saya-saya ko kasi this is it, Pansit, malapit na tayo. We're pretty close! Sa kalagitnaan na tayo. Fighting! After ko guys magbayad ng US Visa fee, ayan, nag-chat sa akin si Habi kahit na magka-video call naman kami. Sabi niya, good job, wifey! Chor! Nasa kalagitnaan na tayo ng journey ko, guys. Hopefully. Hello guys! Kakatapos ko lang maligo. Ayan, today pupunta tayo sa RCBC. Magbabayad lang ako ng US Visa fee ko. Hindi talaga ako guys nagsusuklay kapag basa yung buhok. Pero simula nung kumuha ako ng mga requirements ko para sa aking US visa, ayan, nagsusuklay ako bago umalis para presentable naman tayo.
Dahil malapit na yung medical ko guys, kailangan bawat labas ko naka-face mask ako. Pagkatapos nito guys, ika-quarantine ko na yung sarili ko. Hi guys! Papunta na ako sa Mall of Asia. Ipapaprint ko lang yung USA Visa Fee Deposit Slip. Kailangan dala mo na yon bago ka pumunta sa RCBC. Grabe guys yung nasakyan ko. Sobrang, ano ba to? Kalesa ba to? Naaalog yung utak ko. Malapit lang guys yung RCBC kaya kapit lang. Ganito lang guys kadali magbayad ng USA Visa Fee sa RCBC machine. I-click mo lang ang transaction type, bills payment, ilagay mo lang ang iyong reference number, ilagay nyo guys yung amount kung magkano yung babayaran nyo. Sa biller name naman guys, ang ilalagay nyo is US Visa Fee. Ilagay nyo rin guys kung ano yung mode of payment nyo. At syempre, ilalagay nyo din guys yung contact number nyo. Pag nakuha nyo na guys yung number nyo, tatawagin kayo sa counter, doon kayo magbabayad. Make sure na tama yung reference number na inilagay nyo. Ibibigay nila sa inyo guys yung customer copy, itago nyong mabuti yung receipt and yung customer copy na ibinigay sa inyo. Kasi hahanapin yan sa araw ng US visa interview nyo. Good luck K1 applicants! Have a blessed day ahead! Nagpa-print na naman ako guys ng mga conversation namin ni Habi, pati yung mga pag nagvi-video call kami, and mga photos. Ayan guys. Kailangan ko kasi guys magpakita ng proof of relationship. Ito guys yung naghahanap kami ni Habi ng wedding gown ko. Ito naman guys yung gift sa akin ni Mommy and Daddy. Ito naman yung nag-dinner kami nung birthday ko last year, 2022. Tapos ito, nag-screenshot si Habi habang tulog ako. Yung buho ko guys, parang bigote. Tuwan-tuwa siya oh. Video call. Ayan, yung birthday message sa akin ni Habi, year 2017 pa yata to. Ito naman guys, yung conversation namin ng mami niya.
55 pesos ang isa neto. Ang mahal niya guys, pero okay lang kasi worth it naman. Good quality naman siya. Actually, ipapaprint ko lang naman talaga to guys ng colored. Kaya lang, yung colored nga nila, pumapatak ng 55 pesos per page. Kaya, ayun. Pero guys, maganda naman talaga yung quality niya. Yung size neto, short bond paper. Hard paper siya. May pag-glossy effect. Si mama and yung fiancé ko. 8 pieces lang guys yung pinaprint kong ganito. Yung mga conversation namin, pina-black and white ko na lang guys. Ang importante lang naman is makita nila na may communication kami everyday. Gagawa ako ngayon guys ng proof of relationship. Yung mga photos namin, ididikit ko sa black paper. Lagyan na rin natin guys ng kaunting design. Binigay ko guys kay mama yung barley drink ko, kaya ayan, nag-order ulit ako. Sampung piraso guys ang laman ng barley drink na to sa isang box. Sa sobrang pagod ko guys, nakatulog agad ako habang naka-video call kami ni Habi. Nandito ako ngayon guys sa Mall of Asia, may mga pinapa-photocopy lang ako. Habang ino-organize ko guys yung mga documents ko, ka-video call ko yung ate ko, si Kuya Sepi, and yung fiancé ko. Nasa Poland na nga pala guys yung ate ko.